Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness tips sa Health Check Plus. Nagbabalik ang Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Kasama pa rin natin ang ating napakagaling na eksperto na si Doc Alejandro Bimbo Diaz, isang vascular neurologist, at pinag-uusapan pa rin po natin ang kolesterol. Ang tahimik pero seryosong banta sa ating kalusugan. So Doc Bimbo, ituloy na po natin ang ating kwentuhan. No? So tinatanong po ng ating suking health checker, Doc Bimbo, gaano daw po ba kadalas ang dapat na pagpapacheck up ng cholesterol level? Depende. Kung normal naman at bata pa nagpapacheck, as I said, maski na every 4 to 6 years. Pero kung ginagamot na, mayroon siyang problema sa cholesterol, mataas ang LDL, yun mas madalas. Say every 6 months, sinecheck namin kung bumababa pa. Kasi kung minsan, yung choice at dose ng pampababa ng cholesterol ay hindi enough. At kung minsan, hindi rin compliant yung pasyente, yung adherence baga. At kailangan tanongin namin kung bakit hindi iniinom ng regular. Kung minsan may side effect pala sa kanila. For example, mayroon mga tao na may statin-induced muscle pains. So pagka gano'n, minsan pag di mo naman tinanong at sabi, inom ako, yung pala hindi naman pala, kaya pala mataas pa rin. So pagka gano'n, ino-offer namin may mga ibang alternatibo. May mga specials, may mga bagong statins ngayon na mas less ang muscle pains. At kung talagang hirap pa rin, then may mga iba pang alternatibong gamot na, for example, yung pampabawas ng pag-absorb ng cholesterol sa bituka, isa sa binibigay namin. Of course, hindi lang naman yun, kung hindi talaga iwasan yung mga red meat, kung pwede yung mga white meat na lang, yung mga breast part ng chicken, mga ganon. At saka, huwag na masyado sa mga fried kung pwede. And then, if you're going to invest on fat, go to the good fat, like avocado oil, mga ganon, nuts, Mediterranean, salmon, mga ganon. Ano pa ba medyo kasi parang Mediterranean, medyo mahal, Meron pa mga iba siguro na sources to pagkain na Filipino, pinggang Pinoy na medyo mas angkop. But of course, as I said, I will always repeat, yung mga soft drinks, yung mga high fructose, mga ganon, iiwasan yon. Kasi yung mga pasado na proseso, yung mga trans fat na tinatawag, isa yan sa kalaban talaga sa pambatas ng bad cholesterol. So, hindi lang yung saturated, but importantly, yung mga processed, yung mga trans fats, malaking yan, ang epekto niya sa pag-develop ng arteriosclerosis. Yun po pala yung mga kailangan naming bantayan, no, Doc Bimbo. Doc Bimbo, kami po ay curious. Bilang isang neurologist sa inyo pong specialization, ano po ang panganib nito sa ating kalusugan kapag po mataas na masyado ang aming cholesterol? Yes. Of course, sa mga cardiologists, ang talagang nila yung heart attack, yung nagbabara yung ugat ng Kaya nga ito yung mga na angioplasty, o kaya pag inatake na PCI, stenting, or even na bypass. Ayaw natin magkaroon ng ganon. Sa amin naman ng mga neurologist, importanteng mabawasan yung pag-develop ng stroke. Kasi yung ugat, patungo sa utak, vulnerable din sila mag-develop ng atherosclerotic plaque doon sa mga large, sa medium-sized blood vessels sa loob ng utak. In fact, pagka pina-request namin yung tinatawag na angiogram ng brain, minsan may mga nakikita kaming kumikipot yung ugat, yung tinatawag na intracranial atherosclerosis. So yung atherosclerosis, hindi lang doon sa puso, sa mga ibang parte ng katawan, it's all over. It's generalized. Kaya nga, importante na malaman mo yung ma-image natin, mas maganda, at saka yung keep your bad cholesterol low level.
Gusto mo ba malaman kung ilan ang aking bad cholesterol? Nagpa-check lang ako sa Madrid last nung nag-convention kami nung mga nakarang araw. May libre kasing check eh. So, check ko yung sugar ko, yung HbA1c ko 5.3, so non-diabetic. Yung aking LDL is 26. Sobrang baba, pero kasi yan, epekto ng aking pag-take ng kahit di naman mataas ang cholesterol ko, sinubukan ko na statin, hindi araw-araw, every other day. Very effective para sa akin para bumaba. Kasi may bago na kasing ngayon na risk stratification yung Europa, yung tinatawag na Score 2. At meron nang inadapt pang Asia Pacific sa atin, sa mga Asians. Pag tinignan mo yung literature ng Score 2 Asia Pacific at tinignan mo Philippines, pag tinignan ko yung edad ko, sa edad ko pa lang, high risk na ako. Kahit na normal ang cholesterol. Kaya nag-decision na ako. Hindi kasi ako nag-take ng mga gamot. Usually vitamin and some supplements ng konti. Pero dahil doon sa high risk ko, dahil doon sa nakita kong yung tinatawag namin heat map sa risk stratification. Yun, sinubukan kong mag-take doon. Yung nagulat nga ako. Yung normal naman ng cholesterol ko ay bumaba to up to 26. So tinanong ko nga yung isang cardiologist na specialist sa lipids, yung lipidologist, okay lang ba yan? Sabi niya okay lang na ituloy ko actually na maski na every other day. Kasi yung rose basta in long acting ka talaga kasi yung mga iba kailangan i-take mo araw-araw. Atorvastatin araw-araw yan, simvastatin araw-araw, saka sa gabi kasi yung paggawa ng cholesterol mostly sa gabi, madaling araw. Pero yung rosuvastatin, anytime yan kasi nga more than 24 hours uma-action siya. Nakakatuwa po, Doc Bimbo, na may mga ganitong developments, no, na talagang kikita natin kung tayo ay nagiging high risk na. At bilang nabanggit nyo, Doc Bimbo, yung pagiging high risk, meron pa po bang ibang mga high risk individuals na maaaring mag-develop po ng high cholesterol level? Yun na nga yun. Yung may mga family history. Genetics yun eh. Merong homozygous at merong heterozygous na familial hypercholesterolemia. Tinatawag namin FH na ganun. At usually, pakikita mo yung kumisa sa magpaligid ng mata, may mga cholesterol deposits, yung santilasma, mga cholesterol deposits. So, makikita mo yung eyes nila, merong arcus senilis, mga ginagawa gano'n. At saka yung nga, may family history na medyo maaga pa na nag-heart attack. Yung pa lang, maski na 10 years old pa lang yung bata, sabihin ko na sa kanila, pa-check na natin, may baseline na tayo dapat. At dapat babantayan na yan. At saka kung kailangan mag-vigorous lifestyle. Importante yung vigorous lifestyle. Ano yun? Keep the blood pressure, healthy levels, no smoking. There's no safe level of alcohol for these people. In fact, yun na nga yung ina-advise namin para kung pwede, wala na. Kasi ang alcohol nakita nila is related to 7 cancers. It's not of the, sabihin natin yung red wine may konting resveratrol, polyphenols, antioxidants. Pero naninegate kasi di ba, pag tinignan mo yung announcement ng US Surgeon General, pakita nila na daily intake of even low amount of alcohol is not good. It can lead to cancers like breast, colon, yung gano'n. Ang dami pong reminders sa atin, ni Doc Bimbo, mga health checkers, no? Lalong-lalo na po, nabantayan natin ang ating mga blood pressure tulad ng at wala pong safe level ng alcohol, no? At bawal na no, kung pwede ay tumigil na sa paninigarilyo. Doc Bimbo, meron pong tanong dito, totoo daw po ba na kahit payat ang isang tao ay pwede pa rin siyang magkaroon ng mataas na kolesterol? Yes. As I said, hindi mo kailangan mataba ka or obese ka para mag-develop ng mataas ng cholesterol. In fact, marami sa mga magandang katawan, nakikita namin pa natin yung na-stroke, payat naman, muscular pa nga, pero iba yung kasi yung cholesterol na ginagawa ng atay.
By the way, iba rin yung cholesterol metabolism sa utak, sa brain cells natin, ay okay lang yun. May sarili siyang metabolismo sa utak natin. Kasi nga, may nagkaroon ng paniniwala nung araw na dinidebunk na namin na pag masyadong mababa ang cholesterol, baka naman mag-hemorrhage sa brain. O kaya pag gumamit ka ng statins, mapababa ng cholesterol, baka magka-dementia naman. So lahat yun ay na-debunk na yan. Ano yan? Fake news na sila ngayon. Hindi totoo yun. Marami po talagang developments, Doc, no? Kaya na kami po ay natutuwa na napapaunlakan nyo kami para ma-update po kami at hindi kami ma-fake news sa mga ganyan, Doc Bimbo, no? Doc, marami pong gustong magbago ng lifestyle pero hindi po nila alam kung saan magsisimula. Ano po ang advice niyo bilang paunang hakbang na dapat gawin ng isang taong may mataas na kolesterol? Unang-una, siguro, as I said, baseline muna, situate na yung total cholesterol mo is less than 200. Pangalawa, yung LDL, yung bad cholesterol, should be less than 130. Kung may sugar issues ka, may hypertension ka, may iba kang risk factor, the LDL should be less than 100. Kung nagkaroon ka na ng mild heart attack o nagka-stroke ka, less than 70. Okay. Yung mga cardiologists, pagka nagkaroon ng may coronary ka, they even target less than 55. So, matakot na saan ka mababa ng cholesterol, itigil na hindi. Tuloy-tuloy yung pag-take ng gamot. Okay? Ngayon, magkakapatid sila. So, yung, as I said, yung alam mo, yung hindi lang yung cholesterol, pati yung pressure. Kung mataas ang presyon mo, alam mo naman binago na, di ba? Just last first week of September, there was a big change sa blood pressure category na in-announce ng American Heart Association na the new hypertension is now 130 over 80 or greater. Yung stage 1 na yan. Yung dating 140-90, 140 over 90 na stage 1, is stage 2 na sa ngayon. So, importante kasi gusto nila yung mahuli yung preventive aspect. Do not go to the kasi kumbaga sa don't tempt yourself to go into that level. Dangerous. Hindi mo malalaman na doon ka na pala sa level na yun. And as I said, ulit-ulitin ko, nung bata tayo, yes, kailangan natin ng cholesterol to growth and development, hormones, ano yung ganon. But at a certain age, hindi na natin masyadong kailangan ng cholesterol. So, meron ganun na may, para ang tawag doon, may curve, may normal curve na bababa. Hindi na natin masyadong. But we still need, hindi naman yung zero na natin yan, na hindi na talaga kakain. As I said, it's okay to eat 1 to 2 eggs every day, even if you have cholesterol problem. Hindi masyado yung nakakaano. Huwag lang sobra. Saka kung lulutuin mo, huwag naman doon sa mga bad oil. Kailangan talaga, Doc Bimbo, no, balanse lahat ng bagay, no? Talagang hindi talaga maganda ang anything na sobra, Doc Bimbo, no? Magandang reminder po yan para sa ating mga health checkers. Doc Bimbo, nabanggit nyo na rin po ito, no, na merong revamping ng guidelines ng blood pressure. So, dito po ngayon na nabanggit ninyo na may pagbabago sa mga ito, meron po bang mga bagong guidelines din o recommendation patungkol po sa mga blood pressure ng ating mga health checkers po? Ano po yung advice ninyo? Yes. So, yung society namin, yung Philippine Society of Hypertension, ito yung susunod namin gagawin na I think we need to i-adapt natin yung guideline ng mga ibang nakikita natin. Kasi may evidence na talaga na if we still stick to 140 over 90, medyo mamimiss natin yung mga iba na magkakaroon ng komplikasyon even at blood pressure lower than that. So, actually nakikita ko yan even before noon. Sabi ko, ano bang cause nito ng stroke nitong batang ito? Hindi naman sa high blood, wala na problema sa cholesterol. Pero pag tinin namin, looking back, yung mga blood pressure nila nag-hover na sa mga 130 over 80. And at that time, hindi pa considered as hypertension.
So yun ang, in fact, pagbalik ko from my, next week, pagbalik ko from my talk sa Japan, ay magpa-podcast kami ng isang cardiologist. Yan ang pag-uusapan namin, yung revamping nitong new guidelines. Anong impact nito sa atin? But important na pagka gano'n ang mga blood pressure, nag-hover na ng mga 125, malapit na 130, talagang lifestyle modification is unang-unang gagawin. Hindi naman kailangan maggamot na kaagad. Unless merong risk factor na iba. For example, 130/80 plus ang blood pressure mo parati, may diabetes ka, kailangan mo na mag-start paggamot para ma-maintain ang blood pressure mo sa healthy levels. Below 130/80. Up to 129 lang. Below 130 na I'm sure po sa mga nagpapacheck ng kanilang BP, no, ay very familiar po dyan sa mga numerong yan, Doc Bimbo. At magandang reminder din po na lifestyle modification pa rin, no, ang gagawin natin para mas ma-prevent itong mga possible effects or na possibility ng aming pagkakaroon ng hypertension. Doc Bimbo, para po isara ang ating pagkukwentuhan ngayong araw, ano po ang inyong mensahe sa ating mga health checkers na gusto ng alagaan ang kanilang puso at utak sa pamamagitan ng tamang kaalaman sa kolesterol? Yes. So I think importante na we know our numbers. Alam natin ang cholesterol level, total cholesterol, especially yung LDL. Okay. So importante yung maalaga sa according to what is recommended. So pagka ang tao ay okay ka naman, bata ka pa normal. So keep on a good lifestyle, eat healthy, at hindi naman ganun kadalas sa pag-check. Pero kung meron ka ng karamdaman, baka mas regular ang kailangan. Usually the doctors naman will advise you to check your cholesterol level regularly. Saka kung ang problema lang naman ay LDL, okay naman triglycerides mo dati, pwedeng hindi na fasting ang pag-check. Non-fasting lipid profile, pwede yun. Hindi naman ma-apektuhan masyado. Only pagka mataas ang triglycerides mo, gusto talagang i-check yung tama triglycerides, it should be fasting by at least 9 hours, 9 to 12 hours. Pwede tubig, palawag na pagkain. Talagang napaka-importante ng pag-check ng ating numbers, no? Maraming salamat po muli, Dr. Alejandro Bimbo Diaz. Sana po ay muli namin kayong makasama dito lang sa Health Check Plus. Mga health checkers, kung may isang bagay tayong dapat tandaan mula sa episode na ito ay ang kahalagahan ng kaalaman at maagap na aksyon. Ang kolesterol ay hindi kaagad kalaban. Pero kapag napabayaan, maaari itong humantong sa stroke, heart attack o iba pang seryosong kondisyon. Walang sintomas, hindi ibig sabihin ay ligtas na tayo. Kaya ang pinaka-epektibong panangga, regular na screening, tamang pagkain, sapat na galaw at kung kailangan, gamot na prescribe ng doktor. At higit sa lahat, disiplina at suporta mula sa pamilya para sa long-term lifestyle change. Ang pag-aalaga sa kolesterol ay hindi lang tungkol sa pag-iwas sa bawal. Ito ay pagbibigay halaga sa sarili, sa ating puso, sa ating utak, at sa mga taong mahal natin sa buhay. Ngayong 2025 mga health checkers, tayo ay maging mapanuri. Mahalaga ang wastong impormasyon ukol sa kalusugan natin. Laging isipin ng wasto at tamang impormasyong pangkalusugan ay check na check. Tandaan, ating pangalagaan ang ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan. At huwag kalimutan batiin araw-araw ang ating minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Ako po si Teacher Ellie Campos Banayat, dito sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus sa DZRH. Check na check! Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness Tips sa Health Check Plus.
Mga health checkers, tutok na sa Health Check Plus ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Kasama si Teacher Ellie Campos Banayat, ang ating pambansang health checker. Check na check! Health Check Plus, tuwing linggo, 1:00 hanggang 2:00 ng tanghali sa DZRH, Radio, TV, and YouTube at sa Health Check Plus, Facebook and YouTube channel.